Yan guys, welcome back to my channel. Okay. Itong area to is isa sa ating covered o hawak na area, established area. So ngayon, since brownout at blackout dito, i-convert natin siya into multi-core. Ayan, malalaking kable. Kasi gamit namin dito dati is maliliit lang na kable, ayun. Pero ano yon, 8 core. So ngayon, ito naman yung gagamitin natin is 8 core pero malalaki na. So figure 8, figure 8 yan. So ayun natin team sa likod, na-prepare na sila mga kakailanganin natin. So yun yung ating lineman sa kabila, nag-prepare na for latag. So abangan yung ating video guys, ang progress ng ating pag-convert ng mga main lines natin na makakapal at malalaking fiber optics. Okay guys, medyo nahihirapan tayo guys kasi yung dead end clamp natin nag-slide lang sa ating fiber. So naghahanap muna sana ng diskarte kung paano siya lock. So balak namin yung messenger niya na galvanized, puputulin namin i-diretso sa poste. Kasi muntikan kanina na-release yung buong fiber. Ayun bumagsak yung kable kasi nag-release yung lock niya, yung dead end clamp. So yan, dalawang ladder, dalawang tao na yun nag-set ng kable tension. Munti ka na kanina kung walang harness guys, yung nung tinension nila, nag-release sa kabilang side, nag-slide, kaya muntikan mahulog isang kaninang lineman. So yan, ganyan ka-importante yung harness guys. Yan yan yung sasalo sa atin. Ayan guys, magte-tension na siya. So mahirap kasi hilain yan kasi ng isang tao lang kasi ang bigat na ng kable. So ginawa namin yung dulo ng yung lalim kasi anyway naman yan, makapal na kable yan. May isang tao dun sa lalim umihila sa kable, sumusuport sa ating lineman. Okay, habang naglalak yung lineman sa taas, may isang tao dun sa likod. Ayan ayun, nasa ilalim. So siya yung prepare sa lahat ng full force siya sa lalim, support dito sa taas. Ayun yung kable guys sa taas. Ayan. Para hindi masyado mahirapan yung lineman kasi pag ang buong pwersa niya offset pa yung direction niya, talagang malabo mailak yan. Ayun ayan, nahila na. Op! Palos! Yun, problem guys. Na-release na naman yung dulo. So, ayan yung problema guys Nang puwersa yung lalim, pero bumigay yung kabilang dulo. Ayan. Nihumok lagi ito doy, ligid lagi na doy. Solusyon na ni delete mo gamit og ang messenger dito padakan pag ito. Taga zero Glenn, ayan, taob yung ating isang lineman na humihila ng kable. Dalawang beses na nakataob. Taob na siya, ayan, nahulog. Ayan guys, kasi naka multiple times na release yung yung lock natin. So ginawa ng ating lineman, pinutol yung messenger, tapos yung messenger na talaga hinok niya dito kasi ito yung pinakaunang poste, tapos yung lock na sa kabila. So yung buong pwersa andito So dapat wag tayong mag-rely sa dead end clamp lang. So sa mid span lang o pang ilang poste after dito, siguro pwede na yung dead end clamp kasi talagang nabubunot yung niya, yung tip niya sa loob yung pumipiga ng kable, talagang nare-release. So ayan, alambre na talaga si messenger na niya yung inano sa poste. So hopefully magiging to okay na yan kasi so far parang naka-tension na yung kable ayan.
may may another team dun sa kabilang poste na nagdetention doon. Multiple times, multiple attempt na, siguro pang-apat namin talagang na-release talaga, bagsak yung kable. Ayan guys, ito yung pangatlong poste guys. Okay, yung isang team andun na sa kabila, pinakadulo, nag-terminate at nag-fusion doon. So ayan, so kala una nakuha na yung diskarte sa so saktong-sakto yung tension niya, napaka-elevated, hindi siya sagi. Pero gagawin namin, i-double namin to make sure, kasi mabigat tong multicore na to. So gagawin namin, may dead end clamp, kasi hindi to kaya ang boom persa niya guys, kasi tingnan nyo nasa siguro 200 meters to ang distance dito na poste hanggang dulong dulo, nasa more or less 200 meters. So hindi pwede na dead end clamp lang at dead end clamp about dulo. So ayan, dead end clamp, tapos iniwa yung yung kable. Dapat tatanggalin yung galvanized na na wire, i-secure natin sa poste mismo. So magdo-double tension tayo, kasi dyan tension tapos papunta na naman doon. Ang problem dito guys, kasi yung every poste nito is more or less nasa 100 to 200 meters. Ang grabe yung gap niya. So hindi pwede na hindi insakto yung yung height niya, kasi may mga kalsada dyan, may mga malalaking truck, in and out lang. So yan guys, tapusin nyo guys yung video natin hanggang dulo. So yung technique ginawa namin, pagkalagay ng dead end clamp doon, dito sa kabilang dulo, dito namin nihila, naglagay kami ng dead end clamp dito, tapos support pull para hindi mahirapan yung lineman sa taas. So ayun, nakalock na yung dead end clamp, nirelease na rin dito. Ayan.